Paano kung may mga pangalan sa Biblia na sinadyang burahin, hindi dahil nakalimutan sila ng kasaysayan, kundi dahil may babalang nakaukit sa kanilang kwento? Paano kung ang katahimikan tungkol sa kanila ay mas malakas pa kaysa sa mahabang salaysay ng iba? Hindi lahat ng tao sa Biblia ay pinarangalan. Hindi lahat ay binigyan ng mahabang kwento, malinaw na pangalan o marangal na alaala. May mga taong isang beses lang binanggit, isang pangalan na lumitaw sandali at pagkatapos noon ay tuluyan nang nawala, parang nilamon ng katahimikan ng kasulatan. At dito nagsisimula ang misteryo. Kung ang Biblia ay sinadyang pumili kung sino ang babanggitin at kung sino ang pananatilihing tahimik, ano ang ibig sabihin kapag ang isang pangalan ay hindi na muling lumitaw? Kung binura ang kanilang alaala, ano ang kanilang ginawa upang ang kanilang buhay ay maging babala? Hindi halimbawa, mahalagang maunawaan na ang Biblia ay hindi lamang isang talaan ng mga pangyayari sa nakaraan. Hindi nito layuning ilista ang bawat pangalan o ikwento ang bawat buhay. Ang Biblia ay isang mensaheng espiritual, isang salamin na nagpapakita kung alin ang may saysay sa harap ng Diyos at alin ang walang kabuluhan. Sa ganitong liwanag, ang tinatawag na pagkakabura ay hindi palaging tahasang pagtanggal ng pangalan. Minsan, ang isang pangalan ay hindi na inuulit. Minsan, ang kwento ay sadyang hindi na pinalalawak. At minsan, ang alaala ay inaalis bilang babala, isang tahimik na paalala na may mga buhay na hindi dapat tularan. May konsepto sa kasulatan ng mga taong binura sa alaala, ng mga hindi isinama sa talaan ng mga matuwid. Hindi dahil kulang ang espasyo sa pahina, kundi dahil may mensaheng gustong ipabatid. Sa Biblia, ang katahimikan ay hindi kawalan ng saysay. Ito ay isang hatol. May mga tao sa Biblia na hindi tuluyang nawala ang pangalan, ngunit halos binura ang kanilang alaala. Sila ay nabanggit, ngunit hindi pinarangalan. Ang kanilang mga kwento ay iniwan na putol, kulang at tahimik, parang sinadyang huwag nang balikan. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa nito ay ang mga anak ni Eli, sina Hophni at Phinehas. Anak sila ng pari, mga lalaking lumaki sa gitna ng banal na gawain. Araw-araw nilang nakikita ang altar, naririnig ang mga panalangin at hinahawakan ang mga handog para sa Diyos. Ngunit sa halip na igalang ang kabanalan ng templo, sinira nila ito. Ginamit nila ang kanilang posisyon hindi upang maglingkod, kundi upang magkasala. Kinamkam nila ang mga handog na hindi sa kanila at ginawang marumi ang dapat sana'y banal. Dahil dito, hindi na ipinagpatuloy ang kanilang linya. Ang kanilang pangalan ay hindi naging simbolo ng pananampalataya, kundi paalala ng kapahamakan na dulot ng katiwalian. Nanatili ang kanilang pangalan sa Biblia hindi upang parangalan, kundi upang balaan ang susunod na henerasyon. Mayroon ding isang buong henerasyon na halos walang pangalan sa kasulatan, ang henerasyong lumabas mula sa Ehipto ngunit namatay sa ilang. Sila ang nakakita ng mga himalang bihirang masaksihan ng tao. Nakita nila ang dagat na nahati, ang mga kaaway na nalunod, ang tinapay na bumaba mula sa langit at ang tubig na lumabas mula sa bato. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, paulit-ulit silang nagrebelde. Paulit-ulit silang nagreklamo, nagduda at bumalik sa takot. Sa huli, isang buong henerasyon ang namatay sa ilang. Halos walang individual na pangalan ang binanggit. Parang sinadyang ipakita na ang pagsuway ay nagbubura ng pamana. Hindi sapat ang makakita ng himala kung ang puso ay ayaw sumunod. Mayroon din namang mga hari ng Israel at Huda na halos hindi ipinaliwanag ang kanilang buhay. Binanggit lamang sila sa isang talata, minsan isang pangungusap at pagkatapos ay naglaho na ang kanilang kwento. Walang detalyadong salaysay, walang malalim na paglalarawan. Bakit? Dahil ang kanilang pamumuno ay walang espiritual na saysay. Hindi sila nag-iwan ng aral na karapat-dapat ipamana. Ang kanilang buhay
buhay ay hindi naging ilaw, kundi anino. Ang katahimikan ng Biblia tungkol sa kanila ay nagsisilbing paalala na hindi lahat ng may kapangyarihan ay may kabuluhan sa harap ng Diyos. Sa Biblia, may mga pahayag na nagbabadya ng ganitong kaparusahan. Sa lumang tipan, may malinaw na babala, "Buburahin ko ang kanilang pangalan sa ilalim ng langit." Hindi lamang ito simpleng pagkawala ng alaala sa mga tao, kundi isang ganap na pagbura sa kasaysayan, isang paglimot na ipinataw ng Diyos sa mga hindi tapat o nagkasala ng malala. Ang kanilang buhay ay hindi na itinala bilang halimbawa, hindi na pinahalagahan sa mga susunod na henerasyon. Ang pangalan nila ay nawala at ang alaala ay nagmistulang bula sa hangin. Sa bagong tipan naman, ipinakilala ang konsepto ng aklat ng buhay. Dito nakatala ang mga pangalan ng mga piniling mamamayan ng Diyos, ang mga taong may puso at gawa na karapat-dapat sa kanyang alaala. Ang aklat ng buhay ay hindi basta talaan. Ito ay tanda ng pagpili, ng pagtanggap at ng espiritual na pagpapatunay na ang isang buhay ay may saysay sa harap ng Diyos. Ito'y nagtatanong sa atin ng isang malalim na tanong: mas mahalaga ba ang mabuhay ng mahaba sa mundo o mas mahalaga ang maalala ng Diyos? Mas mahalaga ba ang pansamantalang pangalan sa mga tao o ang pagiging bahagi ng alaala ng Diyos na walang hanggan? Sa bawat pangalan na binura, sa bawat kwentong hindi na naipagpatuloy, naroon ang paalala. Ang tunay na halaga ng buhay ay nasusukat sa kung paano ito nakikita at inaalala ng Diyos. Bakit nga ba may mga tao sa Biblia na hindi na muling binanggit? May 3 posibleng dahilan na malinaw na bumabalot sa katahimikan ng kasulatan. Una, ang pamumuhay na walang pagsisisi. May mga taong ginawa ang mali, nakita ang kamalian, ngunit hindi nagbago. Ang kanilang puso ay nanatiling matigas at ang alaala nila ay hindi na pinarangalan. Hindi sapat ang magkamali, kailangan ding magsisi, at kung hindi, ang pangalan ay unti-unting naglalaho sa alaala ng kasaysayan. Ikalawa, ang paggamit ng banal na bagay para sa pansariling interes. May mga taong ginamit ang mga banal na tungkulin, ang kabanalan at ang posisyon sa templo o pamayanan hindi para sa paglilingkod, kundi para sa sariling kapakinabangan. Sa halip na maging ilaw, naging anino sila. Ang Biblia ay tahimik tungkol sa kanila sapagkat walang kabutihang itinanim sa kanilang kwento na nararapat tandaan. Ikatlo, ang patuloy na pagsuway kahit malinaw na ang katotohanan. May mga pagkakataon na malinaw ang direksyon ng Diyos, malinaw ang utos at malinaw ang mensahe. Ngunit pinili nilang balewalain ito, paulit-ulit na lumihis at tumanggi sa pagsunod. Ang kanilang katahimikan sa kasulatan ay mas mabigat kaysa anumang mahabang parusa. Ang hindi pagbibigay diin sa kanila ay hindi kawalan ng interes. Ito ay isang hatol na tahimik, mabigat at walang paligoy-ligoy. Sa ganitong paraan, ang Biblia mismo ay nagiging testamento ng pagpili ng Diyos kung sino ang karapat-dapat alalahanin at sino ang dapat manatiling babala lamang. Kung ang Biblia ay isinusulat muli sa ating panahon, saan nga ba tayo mapapabilang? Sa mga pangalan na inaalala o sa mga tinanggal sa alaala? Ito ang tanong na dapat nating pagnilayan. Hindi lahat ng gumagawa ng relihiyosong gawain ay tunay na kilala ng Diyos. Hindi sapat ang mga ritual, ang pagdalo sa simbahan o ang pagpapakita ng kabanalan sa panlabas. Ang Diyos ay tumitingin sa puso, sa katapatan, sa tunay na layunin ng ating mga gawa. Mas mahalaga ang katapatan kaysa titulo. Mas mahalaga ang pagsunod kaysa kasikatan. Ang mga pangalan na pinarangalan sa Biblia ay hindi dahil sa dami ng tao na nakakakita, kundi dahil sa katotohanan ng kanilang buhay at kabutihan ng kanilang puso. Ang tunay na alaala sa harap ng Diyos ay nakukuha sa kabutihang walang halong pagpapakita, sa pagsunod na tapat at sa buhay na naglilingkod sa Kanya ng buong puso. May mga taong nawala sa mga pahina ng Biblia, mga pangalan na minsang lumitaw ngunit ngayon ay tahimik na lamang, iniwan bilang babala sa susunod na henerasyon. Huwag sanang mawala ang ating pangalan sa alaala ng Diyos.
Huwag sanang ang ating buhay ay maging kwento na hindi na binanggit, paalala na walang saysay sa kanyang paningin. Ikaw ba ay isusulat o buburahin? Magnilay. Tanungin ang sarili kung ang mga gawain, salita at puso mo ay karapat-dapat maalaala. Magbago habang may panahon. Ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay babala para sa kasalukuyan, gabay para sa hinaharap. Ang bawat araw ay pagkakataon upang ang ating pangalan ay manatiling buhay sa alaala ng Diyos.